Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for our brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron nang naipon na 107,000 pesos sa ating GCash. At I hope Sunday ngayon may naka-open na bangko para maipadala. If not, bukas na lang ito maipadala. So, maraming salamat sa mga nagpadala nito. Ang nauna na nating naibigay na tulong sa kanila is 736,000 pesos plus itong ipapadala na 107, so 800 plus na. Yung mga gustong magpadala, pasensya, huwag muna dahil naubusan na ang limit ng ating mga GCash. Hindi na pwedeng matanggap. 2 GCash number yung ginagamit natin, kailangan sa dami ng nagpadala for this month, wala na, hindi na pwedeng tanggapin. Sa September na ulit pwedeng magpadala. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post, the Daily Netizen, tungkol ito sa pagdepensa ni Senator Ping Lacson sa question ni ACT Party List Representative Tinio sa napakalaking confidential funds ng Pangulong Marcos Jr. May sagot si Senator Ping Lacson sa patutsada ni ACT Teachers Party List Representative Tinio tungkol sa bilyon-bilyon confidential and intelligence funds ng Office of the President sa proposed 2027 national budget. Excuse me ha. Noong Biyernes, kwinestyon ni Tinio ang 4.55 billion na confidential and intelligence funds ng Office of the President na ayon sa kanya ay pinakamalaking allocation ng secret funds sa 2027 budget. Tanong niya, bakit halos kalahati ng confidential at intelligence funds ng buong gobyerno ay nasa Office of the President? Pero para kay Lacson, hindi sapat na tignan lang ang malaking headline figure. Sa panayam niya sa DWIZ, sabi ni Lacson, on the surface, ito na yung depensa. Talagang parang anti-clear din siya. Dinidepensa niya talaga ang Pangulo. On the surface, mukhang malaki yung 4.75 billion. Pero kung titignan mo naman, hihimayin mo lahat yung susuportahan ng Office of the President, baka hindi rin talaga ganun kalaki. Hindi ba halata? Ipinaliwanag din ng senador na sa kanilang pag-uusap sa Senado, ang confidential at intelligence funds ay dapat mapunta lamang sa mga ahensyang talagang nangangailangan ito, lalo na yung mga may national security, intelligence, and law enforcement function. Correct. Example, AFP, PNP, NBI, yung mga ganyan ba? Yung may trabaho, Office of the President, hawak niyang pinakamalaking confidential and intelligence funds. Tapos, ano ito? Reklamo si ex-Senator Drilon nung malala nyo yung surprise rally ng Iglesia ni Cristo na nagkabuhol-buhol ang traffic sa EDSA. What's the use of your confidential and intelligence funds na hindi nyo man... Ay, nako. Ano ba? Noong hinahanap si Saldico, ang gobyerno nagpapatulong sa mga kababayan nating OFWs. I-report nyo naman. Picturean nyo kung nasaan si Saldico o anong sagot ng mga kababayan natin. Kayo lang, ang dami nyong intelligence, confidential funds, bakit hindi nyo mahanap nasaan si Saldico? To me, hindi ako pabor na yung ganyan kasi hindi naman intelligence gathering o you're the president, you're the commander-in-chief, you just direct, you just plan, tapos ikaw ang mag-gather ng
Wala na. Kaya, yung kakapiranggot na 125 million na confidential funds ni BP Sara, yan ngayon ang tinatalakay sa isang impeachment trial na ang may notice of disallowance lang is 73 million. Tapos ang bilyones na kanilang paano natin masigurado, paano natin na nagagasta ng tama. Diba? Kaya kuminsan magpasalamat din tayo itong mga makakaliwa kasi sila ang may nerve, may tapang na questionin. Tama nga naman yan. But anyway, wala na tayong magagawa. Yan ang inallocate, yan ang ni-request ng presidente sa kanyang NEP. Sigurado yan, aaprobahan ng Kongreso, aaprobahan ng Senado, BICAM, and then pera na naman yan. So, habang nalulubog tayo sa baha, kung ano-anong di ba, ang hirap ng buhay natin ngayon. Tapos, ipagmamayabang pa nila na Marcos Jr. administration na iahon daw nila sa kapobrehon ang 6.5 million Pilipinos. Bakit daw? Dahil ang income nila is tumaas. Dati-dati, below 14,600 ang income. Tumaas daw ang income nila. Nakaabot ng 14,600. Hindi na daw yun mahirap. Kung i-compute mo yung 14,600, lumalabas yon 21 pesos per meal. Kahit magluto ka pa, hindi ka makakakain ng masarap, masustansya without sampala. Yung figure nila is 5 members of family. May income na 14,600. Hindi na daw yun pobre. So, ibig sabihin, 21 pesos per meal sa 5. So, 5 times 21, 105. Paano mo ngayon ibabudget yung 105 pesos para sa pagkain isang meal? 50 pesos isang kilong bigas. Di 55 pesos na lang pang ulam. Paano mo ibabudget yung 55 pesos para sa ulam ng 5? Ano lang mabibili ng 55? Dahil daw doon, hindi na daw pobre yung naiahaw nila sa kapobrehon ang 6.5 million Filipinos. But anyway, ganyan talaga ang style nila. Wala na pong tayong magagawa. Magtiis na lang hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ron mo ni si ang Kuya Delmi nga idahon nga taga Barangay San Miguel, Sitio Mauswagon, Tagbak, Talakag, Bukidnon. Sumatagaan siya Giero. Sa inabang sen kay tanawa Nagpasalamat siya so atong tanawon iyang balay. Okay, so mao ni ang kahimtang diri sa sulod sa iyang balay. So kung muulan, tuluan na gid kaayo. So lisod gid kaayo ang ilang kahimtang. So kay natagaan magyero, so magpuli na siya og yero. So diri po sa sala. Karon humana ang yero nga nahatag ni Kuya, so napulo ni Kadijis ang nahatag sa iyaha nga yero. So na humana gyud og taod ang yero. So karon Kuya, unsa imong masulti nga nahumanag gyud og atop ang imong balay nga natagaan gyud kag yero. Dako gid kayo akong pasalamat sa Ginoo kay nahatagan ko ginabang na sin. Kay ang akong atop wan na gyud kaya na tuluan na og ulan. So pila na ni katuig Kuya ang imong balay?
Kuan na gyud dugay na kayo kay tanawa din na kay ka. So mga 5 years na ni ang imong balay kuya katuig. 5 years na gyud ni ka tuig akong balay busa man So na kay anak kuya. naa. So mga eskwela na. O pat ka mo tulo ang eskwela. So unsay imong panganabuhian kuya? Kuan ra Mag-uuma. mag-uumara. Kasi si kuya mag-uuma lang tungod sa ilang kalisod. So iya pag yun sila nakaatop og yero. So Salamat yun kayo sa Ginoo ani. sige kuya, salamat po.